O Kenneth, pamangkin. Aba, uwi ka pala, hindi ka naman nagsabi. Akala ko naman hindi mo na ako bibisitahin ngayong taon. Ang tagal mong nawala. Teka, sino naman niyang kasama mo? Si Annabel po, tita. Girlfriend ko po. Kumusta po kayo rito? Girlfriend? Naku naman, Kenneth. Hindi mo man lang ako sinabihan na may nobya ka na pala. Saka mukhang probinsyana rin, ano? Napakamot si Kenneth sa batok. Alam niyang sisimulan na naman ng tita niyang kapitana ang walang katapusang pangungulit. Opo, tita. Taga malayong probinsya po si Annabel. Kaya pala simple malamit. Akala ko taga Maynila din kasi kung tutuusin, mas bagay sana sa iyo yung medyo sosyal din. Napayuko naman si Annabel. Tipid siyang ngumiti at nagmano sa tiyahin ni Kenneth. Magandang hapon po, tita. Oh, magandang hapon. Aba, marunong ka naman palang gumalang. Pero iha, sana medyo inayos mo man lang ang sarili mo bago pumunta dito, ano? Ang init-init at pawis na pawis ka. Sayang, maganda ka pa naman, pero hindi mo binibigyan ng effort. Tahimik si Annabel. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumagot ngunit pinili niyang ngumiti na lang. Tita, galing pa po kami sa biyahe. Mainit talaga sa bus. Eh di sana nag-aircon kayo. Kung ako lang ang tinawagan mo, nako, pinasundo ko na kayo sa sasakyan ng barangay. Sayang eh, dito pa naman kayo mamamalagi ano? Sa bahay ng lola mo? Opo tita, dyan po muna kami habang bakasyon pa. Masyado na po kasing nakakapagod magtrabaho. Ay naku, mabuti na rin. At least mababantayan ko kayo at nasa harap lang naman ng bahay ko ang bahay ng inang. Napangiti si Kenneth ngunit halatang naiilang. Ganun talaga si Kapitana mula bata siya. Mahilig na itong mag-usisa. Lahat ng nangyayari sa paligid ay gusto niyang alamin. Sa tuwing may dumarating na bisita sa barangay, una siyang nagtatanong kung sino, taga saan at bakit. Pagpasok nila sa bahay, hindi pa rin tumitigil ang kapitana sa kakapuna. Annabel, anong trabaho mo sa Maynila? Nagtatrabaho lang po ako sa tindahan ng pinsan ko. Ay, sa tindahan lang pala? Akala ko naman may opisina o kung ano. Kenneth, bakit hindi mo sinubukang humanap ng mas may ambisyon? Alam mo namang mahirap ang buhay ngayon. Tita naman. Ay, o siya, opinyon lang naman. Baka kasi sa huli, ikaw din ang mahirapan. Hindi kasi madaling buhay ng pamilya kung maliit lang ang kita ng isa. Hindi naman po ako pabigat, tita. Marunong naman po akong magbanat ng buto. Iyan naman ang gusto ko sa mga probinsyana. May tiwala sa sarili. Pero syempre, dapat marunong din makisabay sa panahon. Huwag ka lang masyadong kampante, iha ha. Iba na kasi ang panahon ngayon, lalo na't wala ka yatang natapos. Narinig ni Annabel ang salitang walang natapos at parang may kumirot sa dibdib niya. Para bang sinasabihan siyang walang pangarap. Subalit tahimik na lang siya. Pagkatapos nun, dumiretso na sila sa bahay ng lola ni Kenneth. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas sila Kenneth para bumili ng ulam sa tindahan. Hindi pa man sila nakakalayo, rinig na agad nila ang boses ni Kapitana Vina mula sa tapat ng bahay. Oh, Kenneth, saan kayo pupunta? Maglalakad-lakad lang po kami sandali, tita. Saka bibili na rin ng ulam at ayoko nang magluto pa si Lola eh. Alam ko pong pagod na siya. Maglalakad? Ay nako, bakit? Hindi ba marunong magluto yung girlfriend mo? Huwag ganun. Huwag kayong umasa sa mga bili-bili lang na ulam. Matuto kayong magluto para makatipid naman kayo. Napailing si Annabel. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis siya sa narinig. Ngayon lang kasi siya nakasalamuha ng ganitong klaseng pakialamera. Pagdating nila sa tindahan, hindi pa rin siya mapalagay. Mahal, ganyan ba talaga siya? Parang lahat na lang pinakikialaman. Naku, ganyan talaga si tita, mahal. Sanay kasi siyang laging may alam eh. Pero mabait naman yan, sa totoo lang. Mabait? Eh halos wala pa akong nagagawa. May reklamo na agad siya eh. Pasensya ka na ha. Alam mo naman, matanda na. Laging gustong may pagtuunan ng pansin bukod sa pagiging kapitana ng barangay. Saka wala rin kasi siyang asawa at anak kaya ako lagi ang nakikita at pinakikialaman niya.
ayos lang naman ang pakialaman kanya pero hindi naman sobra-sobra. Saka may kasama ring panlalait palagi eh. Tahimik lang si Kenneth. Sa totoo lang, naiintindihan niya si Annabel. Ngunit ayaw niya ring magkaroon sila ng alitan ng kanyang tiyahin. Kinagabihan, habang kumakain sila ay dumating si Kapitana. Wala man lang salita at dumiretso agad sa hapag. Silang dalawa lamang ni Kenneth ang kumakain dahil tapos na ang lola nito at nauna nang natulog. Kumakain pala kayo ng hapunan. Anong ulam? Ay, tinolang manok? Kenneth, dapat nagpaluto ka ng adobo dito sa girlfriend mo. Hindi ba paborito mo yon? Aba, wag niyang sabihin na ultimo adobo, hindi siya marunong. Ako po ang nagluto nitong tinolang manok, tita. Saka request po ito ni Lola eh. Dahil gusto niya nga raw pong humigop ng sabaw. Mabuti naman at hindi na kayo tumuloy na bumili ng ulam kanina. Gastos lang yon. Kung marunong ka naman magluto, aba, bakit ka magpapakatamad? Natahimik silang dalawa. Pinili na lamang kumain ni Annabel habang si Kenneth ay pilit nang umingiti. Annabel, ilang taong ka na nga ulit? 25 po. 25? Aba, hindi ka na pala bata. May plano ka na ba mag-asawa? Kasi si Kenneth, gusto ko sanang maghanap siya ng babaeng kaya siyang alagaan at hindi siya pahihirapan. Saka yung babaeng hindi basta-basta sumasama sa lalaki. Tita naman. Oy, bakit? Totoo naman ah. Kung gusto mo ako na mismo ang hahanap ng babaeng bagay sa'yo. Maraming may gusto sa'yo dito, Kenneth. Hindi mo lang alam. Nalaglag ang kutsara ni Annabel sa mesa. Ramdam ni Kenneth ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Kita sa mukha ni Annabel na nasaktan ito sa narinig. Tita, pasensya na po ah. Pero hindi ko po alam kung biro niyo po yun o ano eh. Biro lang naman yon, iha. Huwag ka masyadong pikon. Ganito talaga ako magsalita. Hindi po ako pikon, tita. Pero minsan po, masakit na ring pakinggan. Tahimik si Kapitana Vina. Ilang segundo lang ngunit ramdam ang lamig sa pagitan nila. O siya, sige, magpahinga na kayo. Bukas maaga akong gigising. Baka gusto niyo sumama sa barangay hall. May meeting ako ron. Para makita ni Annabel kung gaano kakilala ang pamangkin ko rito sa barangay. Pagkaalis ni Kapitana, bumuntong hininga si Annabel. Mahal, totoo ba yun? Hindi na ako mapakali. Bawat salita niya nararamdaman ko na hindi niya ako gusto. Pasensya ka na talaga, mahal. Pero sana, konting tiis lang. Hindi naman tayo magtatagal dito. Tiis? Halos ilang beses na ako napahiya. Para bang wala akong ginawang tama. Baka kailangan mo lang mapalapit sa kanya para makilala kanya ng gusto. Mapalapit? Ken, kung ganyan ang ugali niya, mas gugustuhin ko na lang sigurong mapalayo. Natahimik silang pareho. Ang katahimikan ng gabi ay parang sumabay sa bigat ng loob ni Annabel. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay kumakatok na si Kapitana sa pinto. Kenneth, Annabel, gising na. May nagtitinda ng isda sa labas, mura lang. Huwag kayong matulog na matulog, lalo ka na, Annabel. Hindi ka prinsesa dito. Napabalikwa si Annabel mula sa higaan. Si Kenneth naman, nag-ayos ng buhok habang nagmamadali. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at bumungad ang kanyang tiyahin na Kapitana. Ken, 6:00 pa lang ah. Hindi pa nga tayo nagkakape. Ganun talaga dito sa baryo, iha. Maagang gumigising. Hindi pwedeng magpahinga ng ganito katagal. Dapat bago uminit ang araw, nagsisimula na sa gawain. Opo, tita. Sige po, bababa na po ako. Nako, baka gusto mo magpulbos man lang ha? Baka mamaya may dumaan na tao. Sabihin pa na mukha kang napuyat sa ginawa nyo kagabi ng pamangkin ko. Nahiya si Annabel sa narinig. Ngunit pinilit niyang wag ipakitang naiinis na siya. Buong maghapon ay gano'n ang eksena. Kahit anong gawin ni Annabel, maglaba, magluto, mag-ayos ng halaman, ay laging may komento si Kapitana. Ay, wag mong laban ng ganyan, iha. Sayang sa sabon. Saka wag mong tabasin ang halaman na hindi pantay. Ang pangit tignan eh. Para ka namang hindi nakakakita ng magagandang halaman sa syudad.
Hanggang sa sumapit ang hapon, hindi na nakatiis si Annabel. Umakyat siya sa kwarto at umupo sa kama. Tahimik ngunit bakas ang inis sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, lumapit si Kenneth at naupo sa tabi niya. Mahal, pasensya ka na. Alam ko, sobra na si tita minsan. Hindi lang minsan, Ken. Oras-oras. Parang wala siyang ibang trabaho kundi punahin ako. Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya. Baka hindi niya lang alam na nasasaktan ka. Bakit kaya hindi mo sabihin sa kanya na hindi ko kailangan ng tagapagbantay sa relasyon natin? Natahimik si Kenneth. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiwas si Annabel ng tingin. Hindi na ito ngumingiti. Sa labas ay maririnig ang boses ni Kapitana na sumisigaw sa kabilang bahay. Nakikipag-usap sa mga tauhan sa barangay. Malakas ang boses at may halong panghusga. Hindi nga niya alam kung paano ito nanalo bilang kapitana ng barangay sa ugali nito. Hanggang sa sumunod na araw, maaga ulit na nagising sina Annabel at Kenneth. Kenneth, Annabel, gising na ba kayo dyan? Huwag niyo sabihin tulog pa kayo. 7:00 na umaga. Napabalikwa si Annabel mula sa higaan na naman. Nasa labas ng pinto ng kwarto nila si Kapitana. Si Kenneth naman, nag-inat at nagtakip ng unan sa mukha. Mahal, si tita na naman. Wala yatang araw na hindi sumisigaw. Wala na nga yatang tulog ang tita mo eh. Parang may megaphone sa lalamunan. Bumangon si Annabel at lumapit sa pinto saka yun binuksan. Nakatayo roon si Kapitana na nakasando, may pamaypay at mukhang katatapos lang magsermo ng mga tanod. Oh, Annabel, buti gising ka na. Halika nga sa bahay ko, tulungan mo naman ako. Si Kenneth mukhang inaantok pa rin eh. Sabihin mo na muna sa kanya na magpahinga na lang at ikaw na lang ang sumama sa bahay ngayon. Sige po, tita. Mahal, ako na muna ang sasama kay tita. Sumunod ka na lang mamaya, ha? Sigurado ka? Baka mapagod ka na naman. Tutulungan na kita. Okay lang. Baka naman simpleng tulong lang yung gusto ni tita. Hindi alam ni Annabel na ang simpleng tulong ni Kapitana ay iba pala ang ibig sabihin. Pagdating niya sa bahay ni Kapitana, sinalubong siya ng amoy ng kape at bagong linis na sahig. Ngunit sa gitna ng maayos na sala ay may nakatambak na mga kurtina, basahan at isang timba ng tubig. Pwede mo bang punasan muna yung mga bintana? Napakarami na kasing alikabok eh. Tapos laban mo na rin itong mga kurtina ha. Ibabad mo sa sabon. At yung mga plato sa kusina hugasan mo rin ha. Ay, tita, lahat po yun? Abao naman, para naman matuto ka. Hindi ka dapat umaasa lang sa lalaki. Lalo na't si Kenneth pa ang nobyo mo. Ayokong mahirapan yung pamangkin ko sa hinaharap. Wala nang nagawa si Annabel kundi ngumiti. Tahimik siyang kumilos at nagsimulang maglinis ng bintana at nagpunas ng mesa. Sa una sinasabi niya sa sarili na okay lang. Ngunit habang tumatagal ay lalo siyang nakakaramdam ng pagkainis. Ang bawat kilos niya ay parang sinusundan ng mga mata ni Kapitana. Iha, basain mo muna yung basahan bago ipunas. Hindi pwedeng tuyo. Ayan tuloy, puro gasgas sa mesa ko. At huwag mo kalimutan yung ilalim ng aparador ha. Diyan madalas mag-ipon ng dumi. Kung mag-aasawa ka, dapat marunong ka sa detalye. Opo, tita. Pinilit niyang maging kalmado kahit nanginginig na ang kamay niya sa inis. Oh, yung kurtina naman pagkatapos ha. Ibabad mo sa powder na sabon. Hindi sa mura lang na sabon. Sayang ang tela ko. At pagkatapos mo ron, pakihugasan din yung mga plato. Hindi ako mapakali kapag may nakatambak na hugasin eh. Tahimik na tumango si Annabel. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niya nang lamukusin pati ang mukha ni Kapitana. Makalipas ang 2 oras, pawis na siya. Ang buhok niya ay nakatali na at halos mabasa na ng sabon ang braso niya. Si Kapitana naman nakaupo sa veranda at umiinom ng malamig na juice habang nanonood. Oh, ayan, ganyan. Maganda yan. Sanay ka rin pala maglinis.
Pero sana hindi lang pang display yan ha. Dapat consistent ka ha. Huwag kang tamad sa bahay. Kasi pag tamad ang babae, nagiging problema yan sa pamilya. Ngumiti lang si Annabel, ngunit nagsimula ng kumulo ang dugo niya. Nang matapos siya sa ginagawa, lumapit si Kapitana at sinuri pa talaga ang ginawa niya. Parang inspektor. Ay nako, may natira pang alikabok dito sa gilid ng bintana oh. Dapat sinisinop mo pa ng konti. Pero sige, at least nabawasan mo. Sige po, lilinisin ko na lang ulit. Ay mabuti naman. Alam mo Iha, gusto ko lang naman na matuto ka. Kasi kung sakali man kayo ni Kenneth ang magkatuluyan, gusto kong hindi siya mahirapan. Sanay kasi siya sa malinis at maayos na bahay. Alam mo naman, lalaki yan. Gusto komportable palagi. Habang nagsasalita si Kapitana, nakatingin si Annabel sa labas. Hindi na siya sumasagot. Pinipigilan niyang mapikon nang biglang may narinig silang nagbusina sa labas. Pagdating niya, may dumating na kotse na kulay pula, makintab at mukhang bago. Bumaba roon ang isang babae. Maputi, nakadres at halatang sanay sa magagarang lugar. Ay, ayan na pala siya. Iha, teka lang. Lalabas muna ako sandali ha. Lumabas si Kapitana at sinalubong ang babae. Naririnig ni Annabel ang tawanan nila mula sa labas. Malambing ang tono ni Kapitana at halatang gustong-gusto ang bisita. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Pumasok ang babae na nakangiti at halatang kumpiyansa sa sarili. Annabel, ito pala si Cecil, isa sa mga inaanak ko sa kasal. Maganda, no? Graduate ng accountancy at may trabaho sa syudad yan. Madalas siyang bumisita rito kapag wala siyang trabaho. Ngumiti si Annabel at tumango. Hindi niya alam kung paano siya kikilos. Subalit bago pa siya makapagsalita, narinig niyang bumukas ang gate at dumating si Kenneth. Lumapit si Kenneth na halatang galing sa palengke at may dalang mga plastik ng gulay. Nang makita niyang babae, medyo nagulat siya ngunit agad ding ngumiti. Ipinakilala ni Kapitana si Cecil. Masigla, proud at halatang may plano. Oh Kenneth, buti dumating ka. Ito nga pala si Cecil, inaanak ko sa kabilang baryo. Aba, alam mo, bagay kayo. Pareho kayo may itsura. Parehong maayos manamit at parehong may pinag-aralan. Napatigil si Kenneth. Tumingin siya kay Annabel na tahimik lang sa tabi. Alam mo, iho, matagal ko nang sinasabi na gusto ko yung para sa'yo yung babaeng kaya kang sabayan. Hindi yung basta lang marunong maglaba at magluto. Gusto ko yung may ambisyon din sa buhay. Ramdam ni Annabel ang sakit ng bawat salitang binibitiwan ni Kapitana. Para siyang binubuhusan ng malamig na tubig. Si Cecil matalino yan. Marunong magdala sa sarili. Alam mo kung siya lang ang pipiliin mo, nako, tiyak na hindi ka mapapahiya kahit saan mo dalhin. Tita, may girlfriend po ako. Nandito po si Annabel oh. Ay, oo nga pala. Nandiyan ka nga pala. Huwag ka magtampo ha. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Siyempre bilang tita, gusto ko lang ng mabuti para kay Kenneth. Hindi nagsalita si Annabel. Tumalikod siya at tinuloy ang pagpuna sa bintana kahit tapos na ito. Hindi niya napigilan ang pagpisil sa hawak niyang basahan. Habang nagkukwentuhan sina Kapitana at Cecil, si Annabel naman ay abala kunwari sa pag-aayos. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang dugo niya. Nakikita niyang tumatawa si Kapitana at paminsan-minsan ay patagong tumitingin sa kanya. Ang bawat tawa at bulong ay insulto sa kanya. Pag-alis ni Cecil ay nagpaalam na rin si Kenneth. Tahimik siyang lumapit kay Annabel. Mahal, uwi na tayo. Magpahinga ka na. Tumangulang si Annabel. Hindi niya kinayang magsalita pa. Tahimik lang sila pareho sa daan. Si Kenneth ay ilang beses sinubukang magsimula ng usapan, ngunit hindi siya sinasagot ni Annabel. Pagdating sa bahay, diretsyong pumasok si Annabel sa kwarto at naupo sa kama. Ken, narinig mo lahat, diba?
Sa harap ko pa talaga niya sinabi yun. Pasensya ka na, mahal. Alam mo naman si tita kung anong maisip sinasabi agad. Hindi niya lang siguro sinasadya. Sinasadya niya yun, Ken. Alam niyang masasaktan ako. Hindi mo ba nakita kung paano niya ako tinitingnan? Para bang wala akong kwentang babae para sa'yo. Tumahimik si Kenneth. Hindi niya alam kung paano pigilan ang galit ni Annabel. Kung ayaw niyang tumigil, ako na magpapatigil sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Annabel. Kinagabihan, kinuha niya ang cellphone niya. Hinanap niya ang contact number ng kanyang lola saka nag-text na kung maaari. Kausapin ito si Aling Meding para sa kanya at may ipagagawa siya. Ikinwento niya rin lahat sa kanyang lola at sinabing magpapaturo siya ng kulam kay Aling Meding. Si Aling Meding ay isang kumadrona at mangkukulam sa kanilang baryo. Matalik itong kaibigan ng kanyang lola. Sa labas ay tahimik na ang gabi, ngunit sa loob ni Annabel ay nag-aapoy na ang galit. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang iniisip niyang gawin, subalit isa lang ang malinaw sa kanya. Punong-puno na siya. Ilang sandali pa ay nabasa na niya ang reply ng kanyang lola. Tinatanong siya nito kung sigurado daw ba siya. Napalunok lang si Annabel. Ilang ulit niyang binasa ang mensaheng yon. Nakatingin lang siya sa kisame at naririnig ang mahinang hilik ni Kenneth sa tabi. Sa isip-isip niya, kung pag-iisipan pa niya ng matagal ay baka mawala na naman siya ng loob. Kaya nang muling mag-text ang kanyang lola, binasa niya agad. Kailangan daw niyang kumuha ng maliit na piraso ng kahit anong gamit ng taong gusto niyang parusahan. Yun lang ang kailangan. Gawin daw ito sa oras na tahimik na ang lahat. Saka sa huli ng mensahe, naroon ang orasyon na kailangan niyang basahin. Binaba ni Annabel ang cellphone. Naramdaman niyang kumakabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung takot o kaba yun. Ngunit isa lang ang malinaw sa kanya. Alam na niya kung ano ang gagawin. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Annabel. Si Kenneth ay lumabas na para mamalengke. At si Kapitana naman ay abala sa tapat ng bahay. Nakaupo sa veranda habang kausap ang dalawang tanod. Sa sampayan sa gilid ng bahay ni Kapitana, napansin ni Annabel ang mga damit na nakasampay. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Pasimple siyang lumapit at nang masigurong abala si Kapitana sa kwentuhan, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa isang blusa na kulay dilaw. Maingat niyang pinigtas ang isang maliit na hibla sa laylayan nito. Mabilis at halos hindi siya napansin. Pagbalik niya sa bahay, itinago niya yon sa maliit na supot at nilagay sa ilalim ng una nila ni Kenneth. Tahimik siya buong maghapon. Parang wala sa sarili. Kahit si Kenneth ay napansin na medyo malalim ang iniisip niya. Mahal, okay ka lang ba? Parang pagod ka. Ayos lang. Siguro kulang lang ako sa tulog kagabi. Magpahinga ka muna kaya mamaya ha? Ako na lang ang magluluto. Ngumiti si Annabel, ngunit malamlam yun. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya mapapahinga hanggat hindi natatapos ang balak niya. Pagsapit ng hating gabi, tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Bumangon si Annabel habang mahimbing na natutulog si Kenneth. Lumabas siya sa bakuran dala ang maliit na supot. Tumayo siya sa ilalim ng puno ng mangga at hinayaan ang malamig na hangin sa paligid. Mula sa bulsa, binunot niya ang piraso ng tela. Ilang segundo lang siyang tumitig dito bago niya ito hinawakan ng mahigpit. Sa isip niya, naririnig niya ang boses ni Kapitana, ang mga mapanuring salitang nakakainsulto at ang mga titig na parang laging may mali sa mga ginagawa niya. Napapikit siya.
Naramdaman niyang tumulo ang luha niya. Ngunit hindi niya alam kung dahil sa galit o sa bigat ng loob. Pagkatapos ng ilang sandali, isinagawa na niya ang ritual ayon sa direksyon na ibinigay ng kanyang lola galing kay Aling Meding. Kinabukasan, alas 9 na ng umaga ay nagulat si Annabel na walang malakas na boses na bumubulabog sa kanila. Wala si Kapitana sa labas, walang sumisigaw at walang naninermon. Tahimik ang paligid. Napansin din yun ni Kenneth. Teka, bakit parang tahimik ngayon? Dapat kanina pa yan sumisigaw eh. Oo nga no, parang nakakapanibago nga. Kinahapunan, habang kumakain sila ng merienda ay narinig nila ang kaluskos sa tapat. Nang lumabas sila, tumambad si Kapitanang nakaupo sa veranda. Maputla, pawis na pawis at halatang namamayat. Ngunit ang pinakakitang-kita ay ang tiyan nitong bahagyang nakaumbok. Parang busog ngunit hindi normal. Tita, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura nyo? Napalingon si Kapitana at kahit maputla ay pilit siyang ngumiti. Ay ewan ko Kenneth, pagkagising ko kanina parang biglang lumaki ang tiyan ko eh. Ang sakit pa ng likod ko at parang naninilaw ang balat ko. Akala ko nga baka kung anong kinain ko kagabi, pero wala naman. Lumapit si Kenneth at halatang nag-aalala. Si Annabel naman, tahimik lang sa gilid. Pinanonood ang tiyahin ng boyfriend niya. May kung anong kakaibang kasiyahan sa loob niya habang nakikita ang takot sa mukha ni Kapitana. Nagpunta na ba kayo sa doktor, tita? Oo, maaga pa lang pumunta na ako. Pero sabi ng doktor wala raw nakita sa mga test. Normal naman daw lahat. Pero ayan o, tignan mo. Parang mas lalong lumalaki. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, Kenneth. Baka may masamang hangin lang. Masamang hangin? Baka naman pagod lang kayo, tita. Hindi, iba to. Parang naninikip ang dibdib ko eh. Parang may mabigat sa loob na hindi ko maipaliwanag. Napatigil si Annabel. Tinitigan niya si Kapitana ng matagal. Ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng emosyon. Sa isip niya, ayan, alam mo na ngayon yung pakiramdam ng pinahihirapan. Tita, gusto niyo bang samahan ko kayo ulit sa ospital mamaya? Ay wag na muna. Magpapahinga na lang ako. Baka mawala rin to. Alam mo naman, baka stress lang din. Ang dami ko kasing iniisip sa barangay eh. Pati yung mga pasaway kong tanod. Ngumiti si Kenneth ngunit halata ang pag-aalala. Samantalang si Annabel nakatayo lang na parang hindi makapaniwala na mabilis ang naging epekto ng ginawa niya. Habang lumilipas ang oras, paminsan-minsan ay nasisilip niya sa tapat si Kapitana na nakahiga sa silya. Umiiling at hawak-hawak ang tiyan, parang nanlalambot. Kinagabihan, habang kumakain sila, napatingin si Annabel sa bintana. Kita niya si Kapitana sa veranda, nakayuko na parang nag-iisip ng malalim. Hindi na ito maingay, hindi na rin nakikialam. Palagi na lang tahimik ito. Sa isang iglap, parang nabawasan ang bigat ng dibdib ni Annabel. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang pintig din sa loob niya na hindi niya maintindihan kung awa ba yun o satisfaction. Mahal, nakakaawa si tita no? Parang ang bigat ng pakiramdam niya. Siguro kailangan niya ring maranasan kung paano mapagod. Baka sakaling matutong tumahimik. Grabe ka naman. Pero oo, baka nga kailangan niya magpahinga. Baka sa sobrang kakasigaw at kakakwento, napagod din. Ngumiti si Annabel. Subalit hindi niya sinabi ang totoo na siya mismo ang dahilan kung bakit tila bumaliktad ang mundo ng Kapitana. Lumipas pa ang maghapon. Sa bawat oras na lumalaki pa ang tiyan ni Kapitana ay mas nagmumukha itong natataranta. May mga sandaling maririnig nila ito sa labas, kausap ang mga kapitbahay. Hindi ko na alam eh. Lahat na lang ng doktor walang masabi. Pero bakit ganito ang katawan ko? Parang may kakaiba talaga. Baka naman
Baka naman may gumagawa sa akin ito. Napahinto si Annabel nang marinig yun. Mabilis siyang nagkunwaring abala sa paghuhugas ng pinggan, ngunit sa loob-loob niya ay may kakaibang saya. Ngayon nararamdaman mo na yung pakiramdam ng walang magawa. Yung pakiramdam na ikaw naman ang tinatapakan. Ngunit habang pinapanood niya si Kapitana mula sa bintana, dahan-dahan din siyang nilamon ng katahimikan. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang epekto at ganito kabilis. Ang dati niyang sigaw at yabang ay pinalitan ng mga daing at panginginig. Kinagabihan, bago matulog, napatingin ulit si Annabel sa tapat. Parang ayaw nang pumasok ni Kapitana sa loob ng bahay nito. Nakahiga pa rin ito, hawak-hawak ang kanyang tiyan at parang umiiyak. Ang dating matigas ang ulo at walang prenong magsalita, ngayon ay parang batang natatakot. Sa unang pagkakataon, hindi na alam ni Annabel kung matutuwa ba siya o maaawa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, si Kenneth ay nag-aalala pa rin. Mahal, parang mas lumalala pa si tita. Di na halos kumakain eh. Kanina pa raw nakahiga. Baka naman makakatulong kung magpahinga lang muna siya ng ilang araw. Hindi ko alam eh, parang kakaiba talaga. Alam mo yung kutob ko? Parang may mali eh. Hindi sumagot si Annabel. Pinagmasdan lang niya ang tasa ng kape sa harap niya. Naglalaro ang mga daliri sa hawakan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Ang sigaw ng konsensya niya ay humahalo sa katahimikan sa umaga. Sa labas, hindi na maririnig ang boses ni Kapitana. Ang babaeng dati ay palaging may komento at sermon, ngayon ay halos wala nang masabi. Mula ng araw na yon, parang tuluyan ang nag-iba ang mundo sa paligid ni Kenneth at Annabel. Ilang araw na halos hindi lumalabas si Kapitana sa bahay. Madalas nila itong marinig na umuungol. Minsan ay umiiyak at kung minsan ay tumatawag ng tanod para lang may kasama. Ang dating malakas ang boses at laging maayos ang tindig, ngayon ay parang unti-unting nauupos. Isang hapon, habang nag-aayos ng halaman si Annabel, napansin niyang may mga kapitbahay nang nagkukumpulan sa tapat ng bahay ni Kapitana Vina. Naririnig niyang pinag-uusapan nila ang kalagayan nito. Wala raw makita yung mga doktor eh. Sabi ng isa. Baka naman may gumagawa talaga sa kanya kasi biglaan eh. Sagot naman yun ng isang tanod. Hindi alam ni Annabel kung matatakot siya o matutuwa. Habang pinakikinggan niya ang mga usapan ay parang lalo siyang natigilan. Sa mata ng mga tao, si Kapitana na laging malakas at mayabang ay isa na ngayong misteryo. Nang gabing yun, dumating si Kenneth galing sa bayan. May dala siyang mga prutas. Mahal, kanina nadaanan ko si tita. Grabe, halos hindi ko siya makilala. Ang payat na tapos parang laging inihingal. Mas lumaki pa lalo yung tiyan niya. Ganun ba? Baka kailangan niyang bumalik sa ospital. Sabi niya nga wag na raw, di ba? Nakakapagod na raw at puro test lang. Halos wala nang tulog si tita eh. Ang sabi pa niya, baka raw may nagagalit sa kanya o may sumpa. Hindi agad nakasagot si Annabel. Hinawakan lang niya ang tasa ng kape sa mesa. Pinaglalaruan yun gamit ang daliri. Sa loob-loob niya, alam niyang siya ang dahilan kung bakit nangyari ito. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa ay unti-unti na siyang kinakain ng hiya at awa. Kinabukasan, habang nagwawali sa labas, nakita niya si Kapitanang dahan-dahang lumabas ng bahay. Nakapambahay lang ito, nakasombrero at halatang hirap maglakad. Maputla pa rin ang balat at bahagyang nakaumbok pa rin ang tiyan na mas malaki kaysa sa mga nakaraang araw. Paglapit nito sa tapat ng bahay nila Kenneth, napahinto si Annabel. Annabel. Halos pabulong ang boses ni Kapitana. Hindi ito yung dating tono na puno ng yabang.
Mabagal, mahina at parang may halong takot. Tita, bakit po? Pwede ba akong maupo sandali? Tumango si Annabel at inalalayan ito sa bangko sa ilalim ng puno. Nakita niyang nanginginig ang mga kamay ng kapitana habang humihinga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nagkaganito. Ilang beses akong pumunta sa doktor pero pareho lang ang sagot nila. Wala daw akong sakit pero pakiramdam ko may mabigat sa loob ko. Parang may humihigop ng lakas ko. Tahimik lang si Annabel. Sa isip-isip niya'y nag-aalangan siya kung magsasalita ba o mananahimik na lang. Baka may nagtatampo sa akin, no? O baka may galit sa akin. Hindi ko na alam kung kanino ko hihingi ng tawad. Alam ko namang minsan hindi magandang tabas ng dila ko kaya baka nga may tao akong nasaktan kaya nangyari sa akin to. Tumingin si Annabel sa kanya. Ngayon niya lang nakita si Kapitana sa ganitong ayos. Payat, mahina at walang kahit anong yabang sa mga mata. Ang babaeng dati ay palaging may komento sa bawat kilos niya. Ngayon ay tila nauubos ang lakas sa bawat paghinga. Siguro kasi marami akong nasabi. Marami akong nasaktan. Pati ikaw, Annabel, alam kong hindi naging maganda ang simula natin at ang pakikitungo ko sa iyo. Lagi kitang pinakikialaman pati ang pamangking kong si Kenneth. Tita, wala po yun. Hindi, iha. Alam kong marami ako nasabi sa iyo. Minsan kasi akala ko tama lahat ng ginagawa ko eh. Pero ngayon habang nararamdaman kong unti-unti akong pinarurusahan, parang nare-realize ko hindi ko pala kailangan pangunahan ang lahat. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. Nabigla si Annabel. Hindi niya inasahan ang ganitong mga salita mula sa bibig ni Kapitana. Kung may nasaktan man ako sa mga salita ko, sana mapatawad nila ako. Lalo na ikaw. Hindi nakasagot si Annabel. Nakita niyang may luha sa gilid ng mga mata ni Kapitana. Parang may kung anong mabigat na tinanggal sa puso nito nang sabihin yon. Maya-maya, dumating si Kenneth at agad na inalalaya ng kanyang tiyahin papasok sa bahay nito. Nang gabing yon, hindi makatulog si Annabel. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Kapitana. Sa bawat salita nito ay parang tinamaan ang puso niya. Hindi siya mapalagay ngayon. Lumabas siya ng kwarto. Kinuha ang cellphone at nag-type ng message. Babawiin na niya ang sumpa. Ilang minuto lang, nag-reply ang lola niya at sinabing pupuntahan nito si Aling Miding. Kinabukasan habang nagdidilig ng halaman, napansin ni Annabel na tila mas malala pa ang kalagayan ni Kapitana. Halos hindi na ito makalakad. Si Kenneth ay halos hindi na rin mapakali. Mahal, sabi ng doktor kanina, normal pa rin daw lahat ng result. Wala pa rin silang makita. Pero tignan mo, parang araw-araw siyang humihina eh. Tumangulang si Annabel. Ngunit ngayong nakikita niya ito, hindi na niya kayang tiisin pa. Hindi niya na kayang panoorin si Kapitanang dahan-dahang nasasaktan. Pagsapit ng hating gabi, muling lumabas si Annabel sa bakuran. Hawak niya ang maliit na supot kung saan nakatago pa ang piraso ng tela. Nilagay niya ito sa lupa at maingat na binigkas sa isip ang mga salitang itinuro ng kanyang lola para bawiin ang ginawa. Habang ginagawa niya ito, humahampas ang malamig na hangin. Parang may biglang gumaan sa paligid. Para bang may bigat na inalis. Kinabukasan, paggising nila, napansin ni Kenneth na may kakaiba. Mahal, tignan mo si tita. Nasa labas siya oh. Lumabas si Annabel at nakita si Kapitanang nakaupo sa veranda. May hawak na tasa ng kape at bahagyang nakangiti. Hindi pa rin siya ganap na malakas, ngunit halatang may pagbabago at mas maaliwalas ang muka at hindi na gaanong malaki ang tiyan.
Tita, ayos na po kayo? Medyo, Kenneth. Pagkagising ko kanina parang gumaan ang pakiramdam ko eh. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nawala. Napatingin si Annabel kay Kenneth saka kay Kapitana. Sa isip-isip niya, alam niyang yun na ang epekto ng ritual kagabi. Annabel, iha, salamat ha. Sa totoo lang, gusto ko sanang humingi ulit ng tawad. Alam kong nasaktan kita. Hindi ako naging mabuting tiyahin sa'yo. Tita, tapos na po yun. Hindi ko na po iniisip yung mga sinabi niyo noon. Pasensya ka na talaga ha. Minsan kasi nakakalimot akong tao lang din ako. Ngumiti si Annabel at sa unang pagkakataon, totoo na ang ngiting yun. Wala na po yun, tita. Ang importante, magaling na kayo. Umupo si Kenneth sa tabi nila at sabay-sabay silang nagkape. Walang sermon, walang puna, walang komento. Tahimik lang. Ngunit sa katahimikan na yon, may naramdaman silang kapayapaan. Habang nagkukwentuhan sila, napatingin si Annabel sa paligid. Ang dating bahay na puno ng sigaw ni Kapitana ay ngayon ay tahimik at payapa. Sa wakas, parang natutong manahimik ang kapitana ng barangay. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang bumalik sa dati si Kapitana. Naging magaan na rin ang loob nito kay Annabel. Madalas na silang magkasama sa paghahalaman o pagkukwentuhan. Minsan ay maririnig pa ni Kenneth ang tita niya na tumatawa kasama ang girlfriend niya. Tuwing gabi, habang nakaupo si Annabel sa tapat ng bahay, napapaisip siya. Totoo nga pala, hindi mo kailangang gumanti ng masama para maitama ang mali. Minsan, sapat na ang natutunan mo kung kailan ka dapat manahimik at kung kailan ka dapat magpatawad. Hindi man nalaman ni Kapitana na siya ang may gawa, sapat nang marinig niya mula rito na kung sino man ang gumawa ng bagay na yun dito, naiintindihan ito. Kinabukasan habang pinagmamasdan niya si Kapitana na masayang nag-aasikaso ng halaman, napangiti siya sa sarili. Sa wakas, natutunan na rin ni Kapitana kung paano makialam sa tamang paraan. At si Annabel ay natutong hindi lahat ng laban kailangang tapusin sa galit. Minsan, ang kabutihan pa rin ang pinakamabisang paraan ng paghihiganti. Wakas!